Hello guys! Welcome back sa ating channel again. And sakto alas 12 na, so magla-lunch kami ni Ellen. Kaya naisipan ko na mag-mukbang na rin, no? Para naman na-enjoy natin yung pagkain natin ngayon ng crabs. Ha, how you like that? You gon' like that? So Ellen, before we start, let's pray. Yes. Thank you, Lord, for our food. Amen. Amen. Thank you. So, isasama kayo namin sa aming lunch today. At hindi po kami professional na mga mukbangers. So, pagpasensyahan nyo na. So, simpleng kainan lang para actually meron kaming upload sa YouTube channel namin. One, we have pinakurat. Ito isa sa masarap talaga na sausawan. Yun. Sobrang asim. Saan ko ba ilalagay? Dito? Dito. Rice. Yes, and rice. And kasama na rin ni Ellen yung kanyang pet na dinosaur. At syempre, hindi rin mawawala yun. Coca-Cola para ano hindi pag-iisip pa. I told you don't move the table, diba? Because it's shaky. So, ayun. Nabuksan ko. Yan. Painom muna. Mommy, you touched the table. Oh, yeah, sorry. Meron tayong steamed crab. And crab. Wala na, hindi ko na nilagyan ng mga sauces or spicy sauce kasi hindi makakain si Ellen pag spicy. So, steamed crab. Meron tayong atsara. Meron din tayong, yung ginawa ko kahapon, yung pipino salad, tsaka fried fish daing. So, kain po tayo. You want? Yes. Siyempre gusto ni Ellen the biggest one. Good. Wow! Kailangan muna natin kunin mo. I want the lollipop crab. Lollipop crab. Yeah, because I'm excited. Okay. So, bubuksan natin kung malaki ba. Wow, guys. Mataba. Tambok. Namit. Gustong-gusto ni Ellen yung mga kagat. Kaya, buksan muna natin with the help of our scissor. Why do you like this so much? Because it's so nice. It's so nice. Wow! No meat. Kain tayo, guys. O, yung gusto kong ginagawa dito, nilalagyan ko ng rice. Kamay na. Ayan. So, i-mix ko siya. Yung laman. And then, ang hirap pala magmukbang. Ayun, kakainin. Wrap. I like it. Sarap, guys. How for the dinosaur? I'll give the dinosaur. Sarap na in fairness. Ang linam na. Don't this. Your dinosaur dito dito. Yun. So, sabi ko kanina meron tayong atsara. Yung atsara binili ko rin din sa sister-in-law ko. 55 pesos. Yung isang half kilo microwavable na food container. 55 pesos. Sarap. Yan, kita yung yellow. Ito yung pinakamasarap na part ng crab.
yung kanyang yellow. To show them when you're going to eat. Open na natin. That's good. I'm going to put something here. There. I want to put here. Kita niyo po. Wow. Bibigyan natin si Ellen. Ganito ba talaga bumukba? Kailangan ipakita lahat. Sarap. Dami yun. Kaya na muna yung chika. Kain muna kami. Give them. Ito yung pipino salad na kahapon ginawa ko. Oh. Drop them. Hala kayo dyan. You like it? Want more? You like it? I'll put more meat. So, pwede naman pala tayo mag-Q&A, no? Alam nyo kasi, last time din, gumawa na ako ng Q&A video. Kasi nag-post ako na sa Facebook page natin na pwede kayo magtanong, anything na gusto nyo itanong sa akin, I'll try my best to answer it. Nag-film na ako 2 beses, pero pag binamalas ka nga naman talaga. Puro na-corrupt yung file, hindi ko ma-edit-edit, that's why hindi ko na-upload. So, pwede pala ngayon na tayo mag-Q&A, no? Naaalala ko pa rin naman yung mga questions na dun. So, let's try to answer it while eating. Yes. Okay? Okay. Para sa unang question natin. Naalala ko nag-question doon yung kaibigan yung si Cherry. Hi, Cherry May. Gang, I miss you. Kamusta na yung mga Junakis mo dyan? And kamusta naman yung Escalante City? Medyo malayo si Cherry. So, nagtanong niya kasi nga gumagawa ko ng kimchi sa YouTube channel ko. So, ang tanong niya kung talaga bang nakakapagpaslim yung kimchi. Kasi daw, nakita na sa akin na parati naman akong kumakain at parati din ako kumakain ng kimchi pero hindi naman ako tumataba ng ganun kataba. So, sabihin na natin yung kimchi, meron yung mga probiotics meron yung antioxidants. Kaya sinasabi nila na it can aid digestion and it can help to lose weight. Pero yung tanong naman kasi, kung kimchi lang yung kakainin mo, siguro
Pero paano yun? Kasi yung kimchi is one of appetizer din naman eh. As long as may kimchi ka, parang mas napaparami yung kain mo ng rice, mas napaparami yung kain mo ng pork kasi sobrang sarap nun i-partner sa pork. So, yung sagot doon, siguro hindi lang naman sa kimchi. Yes, makatutulong sa somehow. Pero, wag po nating idahilan yung kimchi na kakain tayo ng 1 kilo ng pork tapos may kimchi papait pa rin tayo, di ba? So impossible yun. So, kailangan pa rin natin ng diet, kailangan pa rin natin ng exercise, at ayun, kainin natin yung mga healthy food para healthy living na rin tayo, di ba? So, yun, Gang Cherry, I think hindi naman talaga doon nababase sa kimchi lang eh. So, diet pa rin. Tamang diet pa rin at exercise. Okay? So, nabusog na po si Ellen. Ayaw na nang kumain. Ayun na, naglaro na. So, si Mami na lang. Cheers. Okay. So, question number 2 tayo. Naalala ko, marami nagtatanong sa Facebook at saka sa YouTube channel natin. So, recipe ng kimchi, no? Tatanong sila kung ano yung pwedeng i-substitute if wala kayong fish sauce. Well, if wala kayong fish sauce, pero alam nyo, napaka-importante kasi talaga ng fish sauce sa kimchi. Kasi ito yung talaga yung mag-ferment ng kimchi natin. Pero pag wala kayong fish sauce, I think pwede nyo gamitin yung soy sauce. Kasi yung mga vegetarian, yung mga vegans, substitute nila is soy sauce. And at the same time, pwede nyo ring gamitin yung mga plum extract, apple juice, extract, pears na fresh. Kasi magbibigay naman yun ng parang fruity at linamnam sa kimchi. So kung ayaw na talaga ng fish sauce, so either you choose the soy sauce or you choose the apple juice or fruit juices na pwede nyo i-incorporate na magkakalasa yung kimchi ninyo. Okay? So, another question, hanggang kailan po ba pwedeng kainin yung kimchi? Actually, sa Korea nga, no, inaabot ng years yung kimchi nila. Pero kasi meron silang special na mga pot, doon nila nilalagay yung kimchi, tsaka binabaon nila sa lupa. So, siguro, because of the temperature, kaya hindi madaling masira yung kimchi nila. Pero like dito sa Pilipinas, na sobrang init dito, you really need to put your kimchi sa ref. Kailangan nasa ref parate yung kimchi ninyo kasi madaling masisira ang kimchi pag nasa labas lang. Nasa mesa lang or nasa mainit na temperatura. So, kailangan nasa freezer yon. At pag homemade na kimchi naman, as long as nasa ref, kaya nang umabot ng 1 month. Sa akin umabot ng 1 month. Kasi after a month, medyo, maasim. Kasi diba, sa fermentation process ng kimchi, umaasim. Habang tumatagal, umaasim yan, yung kimchi na yan. So, depende sa inyo kung hanggang kaya ninyo ang asim ng kimchi, pwede. As long as hindi siya nasira, hindi siya magba-brown. Yun. Malalaman niyo naman pag nagba-brown na yung kimchi, tsaka masama na talaga yung amoy, at tsaka sobrang asim na, tsaka yung bubbles niya, parang hindi na natural na bubbles. Yun. That's the time na tapon niyo na, huwag niyo na kainin kasi makakasama rin sa katawan. Okay? So, ayun, remember, just keep it always on your refrigerator pag gumawa kayo ng kimchi. Okay? Naalala ko lang. Tinanong ako ng friend ko, si Jabi. Hi Jab, I hope you're watching. Sabi na doon, how to be you po. Well, kailangan pa bang sagutin yan? Char! Actually, hindi ko alam. Paano kaya sagutin yung ganyang mga tanong? How to be you po? Ba, yun yung uso-uso ngayon? How to be you po. Sana all. Bibigay kasi siya ng milk tea at baga. I miss you, Jab. Sorry. Parang hindi ko masabat ang iyong mga how to be you. We are all unique in our own ways. Char, Miss Universe. So, yun lang. At saka may isang question pa pala from Mark Militar. Hi. Shout out. Shout out. Tanong ni Mark Militar, paano mo may tatago ang bilbil? Mark, are you insulting me or you? Charot. Si Mark kasi one of my friend din at kasama ko rin sa pagbaboxing before. Siyempre, nang hindi pa tayo buntis at wala pang pandemic, nagbaboxing tayo. Exercise sa gym and box.
Actually, sobrang miss ko na mag-boxing. Ang sarap sa pakiramdam pag nagbabox kayo kasi nakakagaan, nakakawala ng stress. At the same time, may self-defense din para sa ating mga kababaihan, di ba? Yun nga lang, sa mga misis, na sobrang diet, sobrang exercise, pagkatapos, bubuntisin na din ng mister, wala ang Japon pulis. Gusto rin ka man Japon, te, ano ka na lang, ano mo na lang naging diet mo, kaging boxing mo, gusto ka naman Japon. Ay, nako. Kaya na, hindi na ako nagbaboxing kasi, yun nga, buntis na. So, Mark, to answer your question, paano itago ang bilbil? Siyempre, may loose ka lang ang mga t-shirt. Wear you loose t-shirt. Wear loose dress. Hindi na yan makikita yung bilbil nyo. Alam nga ng mga gapurotok na dangin mo nga bilbil ka dyan, ma-fitting ka pa agad. Sorry lang. So, anyway guys, sobrang dami na lang nakain natin. 2 na lang natira. Kanina, mga ilang piraso ka yan? 6 o 8? 2 na lang natira. Pero, last na talaga. Last na. Gusto ko yung maraming laman. That's last. Ayoko kinakain ng kagat kasi, ay naku, ang hirap buksan. Ito na lang. So, alam nyo guys, iisip din ako kung ano pa yung mga content na pwede kong i-upload sa YouTube channel natin. Kaya kung meron kayong suggestion naman dyan, o ideas, share nyo and please comment sa video na to para naman magkaroon ako ng idea kung ano pa yung pwede nating i-upload. Kasi as you can see, ngayon na pregnant ako, masyado limited na. Limited yung ideas natin. Limited din yung pwede natin gawin. For 3 months, hindi rin ako nakapag-vlog. Hindi ako nakapag, film ng pagluluto or recipe. Kasi sobrang sama ng pakiramdam ko at tinatamad ako magluto parate. Saka yung panlasa ko, parang iba. Kaya aside sa pagluluto, aside sa pag-share ko ng recipe, ano pa kayo pwede kong i-share dito sa YouTube channel mo? Gusto nyo ba yung mukbang lang? Yung mga lahat ng food cravings? Na lahat ng food na gusto kong kainin, i-film ko? O gusto nyo i-share yung mga skincare or mga skincare na ginagamit ko ngayon kasi iwas na tayo sa mga may mga chemicals, may mga alcohol at paraben na mga skincare. Especially na buntis tayo, di ba? Ako personally, nag-shift na ako sa natural and organic. Pwede din. Pwede ko yung i-share sa inyo yung kung ano yung mga ginagamit ko ngayon. Diba? Parang pregnancy journey, skincare, routine, food cravings, at saka preparation, diba? Pwede yun. So guys, please, comment naman kayo. Alam ko, meron pa rin naman nanonood sa akin. I have almost 7,000 subscribers na. And may mga nanonood pa din naman sa channel ko. Thank you so much. Please comment nyo naman kung ano yung mga gusto nyo makita sa channel ko. Okay po? Guys, sobrang busog ko na. Thank you, Lord. Ayun, baby. Anyway guys, thank you so much for watching. I hope na nag-enjoy kayo sa video at pamukbang natin. And please, sa mga hindi pa po and please, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, do subscribe on my channel. And panoorin nyo na rin po yung mga videos natin na i-upload in the future. And thank you. And thank you so much for watching again. See you on my next videos. Bye!